Good morning guys, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel. For today's video guys is panoorin natin ang Rose of Bougainvillea sa NLEX. Ngayon, dito tayo nag-enter sa Mindanao Avenue. Ayan, dito tayo sa Balintawak Interchange na yan guys. Yung kabila is papunta yan ng Harbor Link. Tapos ito naman tayo kanan going to NLEX. Ayan, yung tulay, yung kalsada na yun na nasa taas, may tulay siya papunta ng Harbor Link. Tapos ito naman mga sasakyan na yan na truck that is from Balintawak. So magbe-merge kami dyan sa NLEX kasi galing kami ng Mindanao Avenue. So let's go guys. Panoorin natin ang mga magagandang bougainvillea sa gitna ng tawag doon, sa gitna ng NLEX sa Center Island guys, yan. So makikita natin yung magandang views at namumukadkad na mga bulaklak. Ang usong-uso kasi ngayon ang mga bougainvillea, maraming mga mga gardener na ginagawa nilang negosyo, nagpapatubo ng mga bougainvillea, as in pinalalaki nila yung mga propagate sila ng different variation ng bougainvillea. Tapos yung iba naman ginagawa nilang combination sa isang puno, kinukumbine nila yung mga iba-ibang kulay ng bougainvillea. Ngayon, yung iba nakaka-create sila ng panibagong kulay. Pagka naghahalo na kasi, minsan yung process nila is yung grafting. Yung iba yata, ewan ko sa pollen grain, pinaghahalo nila yon. Kaya usong-uso ngayon ang mga bougainvillea na iba-ibang kulay. Pero ang kasi pag malalaki na, ang mahal na guys libo-libo na Ngayon yung maliliit na kumbaga pinapatubo lang yun, affordable naman yun sa masa. Kaya lang medyo matagal magpalaki nun. Kahit na matagal, oras naman na namulaklak na, nandun naman yung kasiyahan ng nagpatubo. Katulad ko, meron akong siguro 4 na kulay na yan na bougainvillea, pero maliliit pa. So ako lang ang nagpropagate kasi medyo namamahalan ako. Yung mga mura kasi sa probinsya pa yun mahirap pa-shipping. Siyempre mahal din yung shipping pag matagal. Kasi mostly ng bougainvillea na magaganda ang kulay galing sa probinsya. Meron din naman dito sa Maynila, kaya lang mahal na Siyempre nasa syudad na medyo mataas na ang presyo. Tapos minsan yung availability ng kulay hindi pa masyado. Pero pagkakaya naman, okay lang bumili. Mas nakakatuwa nga panoorin o pagmasdan yung isang paso tapos iba-ibang kulay. Kaya parang nakakaengganyo magtanim. Kasi pagka nalagay mo na sa paso, naka-display na siya, namumulak na, parang
napakasarap ng pakiramdam na, namumulaklak na yung ano, mga halaman mo. Tapos may iba-ibang kulay. Kasi nung araw, hindi pa uso yung mga paggagawa ng mga hybrid. Yung mga yung mga ordinaryong kulay lang ang mga napapanood natin o nakikita natin sa mga bakuran. So hindi nila ngayon guys, iba-iba ng kulay at saka minsan yung dalawang kulay napagsasama nila, kumbaga sa isang puno, isipin yung makakagawa ka ng dalawang kulay ng bougainvillea. Kaya nakakatuwa, kumbaga dahil sa technology or sa know-how, kumbaga ano na rin, yung aral na rin yung mga nahihilig sa halaman. So napakarami na ngayon mga resort, mga pasyalan na nagtatanim ng bougainvillea. Kumbaga attraction sa kanilang mga lugar. At kahit hindi guys sa mga resorts o sa mga pasyalan, kahit sa bahay, pag nakakita ka ng iba-ibang kulay sa bahay sa bakuran, nakakatuwa at saka nakakaengganyo magtanim. Kaya isa na ako doon sa naengganyo. Kaya nakakatuwa dahil pag namulaklak na siya, makita mo na yung kulay ng bulaklak na itinanim mo. Parang worth it yung kaaalaga mo sa kanya. Kaya dito sa NLEX, ang ganda panoorin yan, lalo na guys pagka yung hitik na hitik ang bulaklak. Tapos may mga lugar dito guys sa NLEX na dyan sa gitna na iba-ibang kulay din yung niya, yung bulaklak niya. Pero ang madalas natin nakikita ayan, white, tsaka pink, tsaka red. So pagka ganito kasing tumatakbo lang yung sasakyan, hindi mo madidistinguish yung yung kulay nila makikita mo lang siya pag malayuan, parang yung pink is red na yung tingin mo. Makikita mo lang yung puti na kakaiba, pero yung ibang kulay hindi masyadong halata kasi ang bilis nga ng sasakyan. Alam nyo na expressway to, hindi naman tayo pwede minor para panoorin yung mga bulaklak. Nakita nyo, ang ganda-ganda. Sa din kasi, may video din kasi ako doon sa sa Cavitex. Yung sila naman hindi sa Center Island. Nandun naman sila sa gilid lang. Pero rose o bougainvillea din yun. Iba-ibang kulay din. Na pagka nandun ka sa loob ng sasakyan, makikita, pag pinicturan mo, ang ganda kasi tabing dagat naman yung background niya. Kasi nasa tabing dagat na yung mga tanim. Kasi alam nyo naman yung Cavite, binabagtas yung dagat. Kaya ayun. Kaya natuwa din akong i-film yun. Now, eto naisipan ko din kasi ang ganda-ganda kasi tingnan. Tsaka kumbaga curious din yung mga mahilig sa sa bulaklak. Ayan, matutuwa din manood ng mga ganitong video. Minsan kasi nagkakaroon din tayo ng idea kung paano natin yung kumbaga gagayahin natin kung anong gagawin natin. Excuse me.
Kasi yung bougainvillea guys, pwede rin siyang ibakod. Pag binakod mo siya, kasi may tinik siya ititrim mo lang siya palagi. Tapos, i-adjust pag tumubo na, papataasin mo kung anong height ang gusto mo sa magiging bakod mo ng bougainvillea. Yung iba naman, hinahayaan niyang lumaki. Ginagawa nilang arko sa bahay nila. Kaya ang lago-lago ng pagka namulaklak na, ang ganda-ganda ng kulay. Meron din ako mga videos tungkol doon na ang lago-lago na ng bulaklak. Kasi dito sa lugar namin, meron yan isang bahay na meron napakalaking bougainvillea. Isang puno lang yata nun. Pinagapang na nila guys. Pataas. So, pinabayaan lang nila, hindi nila tinitrim. Kaya ang ganda tingnan kasi all year round, hindi nawawalan siya ng bulaklak. Kasi lantad siya guys sa araw. Kaya hindi ka magsasawang tingnan nyo, nasa daanan pa rin. Nasa daanan pa kasi yun Kaya pagka dumaan ka sa lugar na yun, makikita mo yung napakagandang bulaklak. Kung tawagin yun mag-asawa kasi siya, pink and white. So may times naman na ang bulaklak niya is purely white and purely pink. Tapos minsan naman merong bunch na magkasama yung sa isang petals, magkasama yung white and pink, nagbi-blend. So, ganun guys yung bougainvillea pagka ginagraft sila. Pwede siyang mag-blend yung kulay nila, tapos mag-create siya ng another color. Pwede naman siyang tutubo sa isang branch na bukod yung puti, bukod din yung pink. Ganun siya guys nung lumalaki na. Kaya pagka malayo pa lang, kitang-kita mo na yun ibang kulay na yung pink and white nag-create ng another color. So syempre ang combination ng pink and white, light pink ang dating kasi hindi naman niya madidefeat yung white. Kaya pag hinaluan mo yung white yung pink ng white, lang siya, magla-lighter lang yung kulay niya. Kahit naman sa pag gumawa ka ng color combination, ganun ang magiging result nun. Unless hahaluan mo siya ng ibang kulay, ayun, iba naman ang dating. Saka maganda siya guys kasi napakalago niya. Ayan tingkad ng mga bulaklak. So, yung may mga space sa bahay na walang mga bakod, pwede guys yung gawing bakod kasi matinik, hindi basta-basta makapasok yung intruder, kumbaga. Kasi sa ilalim, pagka lumago na yan siyempre yung ilalim yan matinik. Matinik kasi guys ang bougainvillea. Bihira yung walang tinik. Tapos ang tinik niya is matigas pa. Ito naman guys ang longest na tulay sa sa Pampanga. Pag tawid mo, iba na yung tawag nila sa itlog. Ibang dialect na lang naman ang salita nila. Sa kabila, ibang dialect naman. Kaya nakakatuwa naman dito sa atin. Ayan nyo guys, ang haba na, tagal na natin. Parte na tayo ng Pampanga Bougainvillea ulit. Kaya yan, magaganda na yung mga bulaklak dyan kasi kumbaga malagok na siya. Tsaka hitik
sa bulaklak. Kahit meron siyang mga dahon, nangingibabaw pa rin yung bulaklak. So, ang ganda-ganda, ang presko nga tingnan. So, habang nagbabiyahe ka, ganyan ang makikita mo. Napaka-relaxing ng paligid. Sa probinsya naman kasi guys, kahit na simpleng simpleng grass lang, puno, ang presko na. Hindi katulad dito, syempre, sa syudad, bihira na tayo makakita niyan. Lalo na yung mga crowded na ang lugar, na halos wala nang mga buhay na tanim. Pero kaya pag umuwi ng probinsya ang galing ng Maynila, parang nare-refresh ba pag galing sa trabaho ng ilang araw o ilang buwan, tapos bigla kang umuwi ng probinsya, parang ayaw mo nang bumalik ng Maynila dahil sa hangin pa lang sulit na sulit ka na. Sariwang hangin ang malalanghap mo, tapos magandang mga tanawin. Pagka naglakad-lakad ka kasi guys sa probinsya, parang kahit na malayo, parang hindi ka napapagod kasi nakakalanghap ka ng sariwang hangin. Kaya ganun ang feeling. Dito kasi sa syudad, lumakad ka lang ng konti dahil siyempre polluted na yung mga hangin dahil maraming sasakyan, maraming tao, tapos walang mga puno. So anong asahan natin? Siyempre maruming hangin. Sana lang mas masarap manirahan talaga sa probinsya. Kaya nga lang kasi, siyempre, ang trabaho ay nasa Maynila. Bakasyon na lang ang probinsya. Kanya-kanyang paraan na lang para ma-film pa rin yung probinsya. From time to time, pag may oras, holidays, bakasyon, uwi ng probinsya para lumanghap ng masarap na hangin. Kaya this time, may pupuntahan lang kami, kaya kami dumaan dito sa NLEX. Kaya sana guys, nagustuhan ninyo and you enjoy our road trip sa NLEX na medyo mahaba-haba. Nag-enjoy kayo sa tanawin dito sa tanawin ng Center Island. Siyempre na yung mga background at pag nadaan din kayo dito, makikita nyo rin yun. Kasi sa yung mga iba nating friends is from northern part. Kaya magsimula na yan sa Bulacan, Pampanga, sunod-sunod na yan, Tarlac, ayan. Dito, malapit na tayong Pampanga na ito guys malapit na tayong mag-exit. Pero ayan, makikita pa rin natin yan na puro pa rin yan bugambilya. Grabe grabe talagang haba niyan. Hindi pa yan tapos, kaya lang liliko na nga kami. Kaya hindi na natin videohan. Eto guys, yung building na yan is Azure.
Azure sa Pampanga. Mga condo rin yan. Tapos, yung iba pwede rin Airbnb yata yan eh. Staycation. Tapos may swimming pool. Kaya masarap din dyan mag-stay. Develop na kasi guys ang Pampanga. Maganda kasi yung lugar nila dahil flat. Wala gaanong bundok. Kaya magandang gawing syudad. Sa ano kasi, yung iba kasing probinsya natin is bulubundukin. Lalo na sa katulad sa Quezon, yung Cavite rin, marami din siyang flatlands. Pero dito, as in, flatlands talaga ang Pampanga. Ang ano lang yan, ang bundok lang yata dyan, yung parting Arayat. Kasi di ba may Arayat ano dyan. Tapos yung Pinatubo. Pero yung dito sa bungad ng Pampanga, flatland yan guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye.